Yes, sa Bombo Justin, kasulukuyang nakalerto at nakantabay ang City Disaster Risk Reduction Management Office at Public Alert Response and Monitoring Cluster sa mga sitwasyon na nararanasan sa lungsod ng Dagupan, lalong-lalo na sa mga low-lying areas na lubos ang nararanasang pagbaha. Ayon sa naging panayam kay Michael Joe Kagiwa, ang siya namang Early Warning Operations Officer na naturang tanggapan na patuloy ang kanilang monitoring at pagpapatrolya dahil marami pa rin ang nililikas sa tuloy-tuloy na pagtaas ng tubig. Kaya naman wala silang tigil sa pag-ikot upang matulungan at mabigyan ng abiso ang mga residente sa syudad. Anya na ang mga lugar na lubog sa baha o lubhang apektado ay kabilang narito ang Barangay Lasip, Chico, Pugo Grande, Maluwod at iba pa. Binuksan na rin anya ang lahat ng mga schools at evacuation center para sa mga evacuees. Kaugnay nito ating pakinggan ng bahagi sa naging panayama kay Michael Joey Kagiwa, ang siyang Early Warning Operations Officer ng CDRMO Dagupan City. Sa ngayon ma'am, ang sitwasyon po natin, bali sa pagdating po sa sa panahon, nasa po tayo, nakaranas po tayo ng medyo mahinang pag-ulan at makulimlim po na panahon. At sa sitwasyon naman po sa ating mga barangay, bali halos lahat po ng ng barangay ay affected po ng ng pagbaha, no? Bali yung 31 barangays po ay naiulat po na nasa ulat po namin na affected po ng ng baha. Tapos bali may mga bilang na rin po tayo ng mga evacuees sa mga evacuation centers. Yung ating mga evacuation centers po naka-open na rin po sa sa mga malapit po sa barangay, yung mga schools po na malapit sa barangay, at yung ating pong Dagupan City People's Astrodome ay bukas na rin po para sa mga evacuees as a evacuation center. At nagbukas din po ang University of Pangasinan, PINMA, as evacuation centers po para sa mga residente ng Pantal na malapit po sa kanila. Ayun ma'am, depende po kasi sa area, sa lugar. Pero kadalasan lahat po ng barangay ma'am apektado ng pagbaha. Ang mga pinakamalalim lang po na na level ng tubig na barangay ay doon po sa may mga parte po ng yung mga low-lying areas, yung mga mabababang lugar na barangay, no. Kagaya po ng Maluwod, Pugo Grande, Pugo Chico, Lasip Grande, Bacayao Sur, Bacayao Norte, at dito po sa may Mayumbo. So ito po yung mga yung mga pinaka-apektado sa pagbaha. Ma'am, sa ngayon tuloy-tuloy po yung yung rescue operations po namin, no. Dahil patuloy po kami nakatanggap ng mga tawag na regarding po sa mga residente na stranded po or na-trap sa sa bahay dahil dulot ng pagbaha. So sila po yung bali ni-rescue namin at dinadala sa evacuation centers, no. Tapos bali 24 hours naman pong nakabukas ang aming o nakamonitor ang aming opisina. Pagdating po sa pag may mga emergencies at kailangan ng ng rescue. Okay. Paalala na lang po sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Dagupan, no, na maging maging alerto po tayo, lalong-lalo na po sa ating paghahanda, no. Mag-ready po tayo dahil mayroon na lang pong nakaambang bagyo na paparating, no. At bali yun po, kung kailangan po natin ng tulong, tumawag lang po kayo sa aming emergency hotlines po. Samantala, ayon naman sa naging panayam kay Meliken Bauzo ang siyang Administrative Assistant 2 ng Public Alert Response and Monitoring Cluster, pinalalahanan ngayon ng mga publiko, lalong-lalo na ang mga residente na nakatira malapit sa baybayin at sa mga river system, ukol naman sa posibleng maranasan na storm surge na may taas na 1 to 2 meters. Kaya naman pinalilikas ng mga residente upang maging ligtas at maiwasan ang mga insidente na maaaring maitala. Dahil sa bagyong Emong kung saan asahan mamayang alas 2 ng hapon ang pagtama nito sa west part ng Dagupan City. Asahan pa naman anya ang high tide hanggang Linggo na isang dahilan sa patuloy na pagtaas ng tubig sa lungsod ng Dagupan. Kaugnay nito ating napakinggan ang bahagi sa naging panayama
kay Ma'am Meliken Bauso ng siyang Administrative Assistant 2 ng naturang tanggapan. As of now, kung tatanungin niyo yung situation ng Dagupan regarding kay severe tropical storm na si Emong, nasa wind signal number 3 na tayo. And based sa monitoring ng Pag-asa, ang location po ni Emong by 2 p.m. this afternoon, magla-landfall siya sa west of Dagupan City. So, we are expecting also storm surge at 1 to 2 meters po. Kaya yung ating mga coastal areas and mga barangays na located sa ating mga river system, sila po ay pinalilikas na po ni Mayor Belen. Yun ang hiling niya po sa ating mga barangay captains na i-secure na po yung kanilang mga constituents. Kaya ngayon nagpe-preempt na po sila. Nililikas na po yung mga ating mga fellow Dagupeños na alam nating sila yung pinaka-vulnerable o yung prone sa storm surge. Okay. Kanina po, ngayon po yung pinakamataas na high tide reading natin. Nasa 1.36 meter above sea level. Ibig sabihin, yung normal na water level ng ating river ay mas mataas pa po sa 1.3 meter po. Kaya nagbabackflow ang water sa ating river. Hindi niya kayang i-absorb yung mga nanggagaling sa upstream. Kasi sumasapay po yung ating high tide season. So magkaka-experience tayo until Sunday, nasa mahigit 1 meter po tayo pa rin. Bukas ganito pa rin, 1.36. And ang dun is, ang low tide niya is mamayang gabi pa. Kaya po tumatagal yung tubig sa ating mga kalsada po. And aside from that, yung Sinukalan River, bumaba na ho sa atin yung tubig na nagmula sa Sinukalan. Yun po din ang isang dahilan kung kaya nagkakaroon tayo ng baha ngayon sa Dagupan. Nakikita nyo naman o nakikita natin sa pag-ikot natin, yung ating main downtown area talagang hindi na kaya ng ating mga light vehicle. Hindi po namin sinasuggest na dumaan po yung mga light vehicle. Although yung mga road na elevated na, kagaya ng Arellano at portion ng Perez Boulevard, nakikita nyo naman na passable, accessible na po sa ating mga ibang sasakyan ho. Yun, nagbigay na po ng announcement si Mayor Belen na ang lahat ng barangays natin na located sa coastal at island barangays na ilikas na po yung kanilang mga constituent. Binuksan na ho ang ating mga schools para maging evacuation center sa kanilang mga areas. At ganoon din nakipag-ugnayan na rin po si Sir Ronald sa Maritime Police, PNP Maritime, Coast Guard, at saka ng Navy para tulungan tayo sa ating rescue operation. As of now, yung mga barangays nga na affected talaga ng baha, lubog sa baha, nagbibigay na po si Mayor Belen ng ayuda, yung yung mga relief goods po, nagdi-distribute na po sila ngayon. Meron tayong 4 na barangays na bibigyan na po ng relief goods po, kagaya ng Lassi Grande, Lassi Chico, Salapingaw at saka Pogo Grande po. Okay. Sa ating mga fellow Dagupeño, ang signal number 3 ay napakalakas na hangin. Kaya mas maigi kung yung mga bubong ng yung may mga light material na bahay, mas maigi pong talian na po yung kanilang mga bubong kasi baka may possibility mailipad po ng malakas na hangin yung kanilang mga bubong. At kung sila po ay nasa coastal areas or at doon sa ating mga river banks or river system, wag na ho silang matigas ang ulo. Kung may announcement at na po ang kanilang BDRMC o yung kanilang barangay officials na lumikas po sila, sumunod na po tayo para hindi po sila malagay sa panganib. Ito ay isang emergency na panawagan
Dahil hindi din po natin i-expect na ganun kabilis po si Typhoon Imong na kahapon lang pumasok siya ng 11 a.m. as tropical depression. Ngayon nasa severe tropical storm na siya at pwedeng maging talagang totally typhoon na siya mamaya. Yun lang po ang panawagan sa ating mga Dacopeño. At kung maaari, kung meron silang prepared na go bag, yung tinatawag na 72-hour kit, dalihin na lang po nila sa mga evacuation center. As of now, Para sa programang Bombo, Hanay Udugto, Patrol numero 1, Bombo Ira Chicano, nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!